Opo. So kung meron pong kumpirmasyon na hindi po sa inyo galing ito, meron din po tayo kasing isang video na inaamin po ng ating Pangulo na merong troll. Pwede po bang papalabas po natin yun? 2016 pa eh, malayo pa tayo. Nag-start talaga ito dahil noong 2016, nagpo-protesta tayo, wala tayong makuha na oras sa ABS, wala tayong makuha sa Channel 7, wala tayong makuha sa Inquirer, wala tayong makuha sa Philstar, pinapanagpanatan tayo ng Rappler. Eh, sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya June kami nag-concentrate. Kaya nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Ipapakilala ko sa inyo ang ating... So yun lamang po, ulit, tatanungin ko po kayo. Wala, ito po pwede natin pa-imbestigahan ulit ito kung gusto po ninyo, kung ito ay galing talaga sa tunay o ito po gawa-gawa lang ng AI o ano. Tanong lang po ulit. I would like to inform you that that was a joke. He meant a joke because tinitira siya ng mga troll noon. So ang ginawa niya, kunwari meron siya sariling troll. But I assure you that because I know it for a fact. But anyway, you go ahead with your question. Apo. So ito po, tanong lang po ulit. Kung joke man po ito o hindi, kayo po ba sasabihin niyo uli sa amin at naririnig po ng taong bayan na wala kayong troll sa gobyerno? Yun lang po ang kailangan natin linawin. Opo. So, babalikan ko po kayo. Kung wala pong troll ang gobyerno, inaasahan ko po ba na itong ating bill, na Senate Bill number 1490, ang Anti-Troll Farm Act, ay susuportahan ng PICO? That is against fake news, and I would like to study it and enhance it further, and even join your honor as co-author. And I would like to ask the PCO, Dave Gomez was a newsman, really respected newsman, Makalala ko po si veterano. So, supportahan natin yan. Yes. Yun lamang po ang gusto nating ipunto. Dahil kung ang nagagamit po itong mga gumagawa ng mga fake news ay ang gobyerno, paano pa hindi taga-gobyerno? Yun lang naman po ang punto natin. Kung nagagamit nila yung boses, sasabihin nilang USEC yun, at ilalabas nila pa ang Pangulo natin, paano pa yung ibang tao? So kailangan po natin talaga itong bill na ito. Hindi po ako nandito para mamulitika. Tandaan po ninyo, kahit tingnan niyo po ang records ko, kahit kailan hindi ko po binanatan ng presidente ng personal. Kung meron mo po akong sinasabi, polisiya at politika. Meron po pong uli. Yung pong fact-finding mechanism ng PICO, meron po ba kayong sarili ng, kumbaga, grupo na gumagawa po nito para po sa fake news? Kasi naalala ko po, yung unang hearing ko po ng public information, nangako po sila sa akin na gagawa sila ng task force na hawak ng paghahanap ng fake news. Gusto ko lamang pong tanongin kung nagawa ba yung task force na yun. We have the digital media services. Where's the head? The digital media services, and they're supposed, that's the task of the digital media services. Where are you? They're Meron supposed po? to do that. So meron na pong opisyal na halimbawa sa inyo pong page o sa inyong sa national printing. Kasi minsan po pati yung fact-checking ng ibang media outlet, political eh. Oo, baka po pwede Mr. galing na President. talaga mismo sa PICO. Yeah. Opo. Yes, actually, Mr. President, each bureau under, whether you're PIA, whether you're in radio, everybody should, it is the responsibility of every media practitioner to do fact-checking. To have a group for fact-checking, to
Nung panahon namin, walang ganun. Kasi kami-kami nag-fact check. If you're a journalist worth your salt, you should know your sources. You should stand on the truth. You should verify it not once, not twice. Wala pang Wikipedia at Google nung panahon ko eh. Aalamin ko, and I will stand on the news that I deliver, that I produce, and that I write. And that's how the virtues of our newsmen should be. Whether you're still in print or on TV, mainstream, or on digital. That's how the culture should be. But then, if there is a dedicated fact checker, well and good, for facts, so that it's not used for propaganda,